na yung pangalawang araw ng pagluluto namin dito sa aking bagong dirty kitchen mga ka-olives. Ito nga nagluto kami ng lechon belly, paan ng manok, at saka itong isaw. Hindi talaga ako paluluto ng ganito mga ka-olives, pero masarap din siyang lutuin paminsan-minsan. Alas 11 na nung mag-start kami magluto nito mga ka-olives, at inuna ko na ang lutuin itong paan ng manok. So para mapalambot natin siya hanggang buto, kailangan natin tong gamitan ng pressure cooker. Bali lalagyan na natin to ng maraming tubig, pagkatapos hayaan natin to maluto ng 30 minutes. Pagkatapos nilabas ko na nga itong ating pang lechon kawali. Sa Save More nga namin nabili itong baboy mga ka-olives, at inabot lang to ng 2.5 kilo. I-slice ko lang to mga ka-olives ng hindi sagad para mas mabilis nating maluto yung kanyang laman. At para mas maluto natin to ng maayos, kailangan natin tong pakuluan. Pero bago natin yan pakuluan mga ka-olives, kailangan muna natin maglagay ng mga pampalasa. Bali naglagay tayo ng asin, paminta, sibuyas, luya, at saka nitong onion leeks. Sundan ko pa nga to ng bay leaves, saka ko naman to nilagyan ng maraming tubig. At hayaan natin tong kumulo ng mga ilang minuto. At ito naman yung ating paan ng manok na pressure na natin to ng mga almost 30 minutes. Pagkatapos nating lutuin ito mga ka-olives, kailangan naman natin to ilagay sa tubig na mayroong yelo. So, sobrang lambot nga nito mga ka-olives, hindi mo talaga to mahahawakan ng buo kasi madudurog lang. So, bali patitigasin muna natin siya ulit. So, eto na mga ka-olives, hindi na siya masyadong malambot, kaya naman pwede na natin tong hanguin dito sa yelo. At eto naman yung ating pang lechon kawali, dahil lumambot na siya, pwede na natin tong iprito. Bali ang gagawin natin, ihahanguin lang muna natin to dito, pagkatapos palamigin natin ng saglit. At dahil kailangan pa natin pakuluan itong isaw mga ka-olives, kaya eto yung isusunod nating pakuluan dito sa pinaglagaan natin kanina ng baboy. Bali saglit lang natin tong pakuluan dito mga ka-olives kasi luto naman na to nung mabili namin sa merkado. Pagkatapos nga ng 5 minutes ng pagpapakulo nito mga ka-olives, kailangan na natin tong hanguin bago pa to maging powder dito ba. Ang galing nga mga ka-olives yung pinagbilhan namin nito kasi nung mabili namin to ay sobrang linis na, kaya hindi na talaga kami na problema pagkadating dito sa aking dirty kitchen. At eto na nga mga ka-olives, ready na nga itong ating mga kailangang iprito, kaya naman inag-ready na ako dito ng cooking's oil. At dahil medyo marami-rami tayong piprituhin dito mga ka-olives, kaya mga kailangan tayo ng maraming cooking's oil. Inuna ko na itong lechong kawali natin mga ka-olives kasi yung kasunod yan mamaya puro may mga harina na. Ito nga pinag-start ko na nga dito yung dalawang kapatid ko sa pagtuhog-tuhog nitong ating isaw kasi puro lang naman sila pagchichismis. Ang tindi na nga ng chismisan nitong dalawa mga ka-olives kasi yung chinichismis nila ay ako din. Naku, mamaya kayo talaga sa akin pag naluto to, hindi kayo makakatikim. Dahil naprito na natin yung kabila mga ka-olives at golden brown na, kaya kailangan na natin tong ibaliktad. Tingnan nyo naman yung kulay niya mga ka-olives, parang kalan talaga ng lechon. So bali mga ka-olives, kailangan natin tong hanguin ngayon, baka masunog pa to ng tuluyan. So para ma-achieve natin yung malalechon na balat, kailangan natin tong iprito ulit. Sa katulad ko kasi mga ka-olives, yung balat lang talaga yung interest ko dyan. So tingnan natin kung gaano nga baka crispy ito mga ka-olives. So dahil natapos na natin itong lechong kawali natin mga ka-olives, kasunod naman natin ipirito dito yung paan ng manok. Bali naglagay tayo dito ng cornstarch at saka all-purpose flour. Lagay din ako ng kaunting magic sarap at kaunting paminta. Wala masyadong timpla mga ka-olives, sobrang simple lang neto. Tapos lalagay na natin dito yung paan ng manok. Coat lang natin to ng maayos mga ka-olives, pagkatapos mamaya pwede na natin tong iprito. So pagkatapos natin malagyan ng harina to mga ka-olives, so kailangan na natin tong iprito para matapos na tayo. Dahil kanina pa tayo dito, inabot na ako ng 5 oras. Hindi ka talaga matapos-tapos dito mga ka-olives pag marami kang kasama kasi marami kang kachismisan. Katunayan nga, alas 11 kami nag-start, bali alas 3 na kami nakatapos nito. Dahil medyo marami-rami itong paan ng manok mga ka-olives, so meron tayong pa second batch. At ito na nga yung kanyang itsura nung maluto na, ay talagang nakakatakam ng kumain. Ito na nga pinagsama-sama na natin yung lechon kawali at saka itong paan ng manok. Ito, nilagay ko na dito bago pa tumaubos itong mga kasama ko dito. Ang tatakaw pa naman nila, ang sisipag pa nilang kumain, ako po. So bali magtitimpla pa tayo ng cornstarch at saka all-purpose flour. Ano naman ito mga ka-olives sa ipiprito nating isaw. Bali naglagay ako dyan ng kaunting magic sarap at kaunting paminta, tapos nilagyan ko pa to ng crispy fry. Naglagay din tayo dito ng 2 pirasong itlog, medium size. Dahil kailangan natin ng malapot na texture nito, kaya maglalagay din tayo ng kaunting tubig. Natapos na natin ito mga ka-olives, kaya i-dip na natin dito yung ating isaw. Sobrang simple lang ng recipe na ito mga ka-olives, pero napakalinamnam ng kinalabasan ng lasa niya. Para matapos na tayo agad mga ka-olives, kailangan na natin itong iprito. Mahirap nang pinaghihintay yung gutom. Sa mga oras na ito mga ka-olives, sinabot na kami ng alauna, hindi pa kami matapos-tapos. Yung burner ba naman namin mga ka-olives, sobrang hina kasi ng apoy. Kaya sa pagpiprito pa lang ito, sobrang tagal na bago kami nakatapos. So after $1,000 million years, natapos din tayo sa pagpiprito, kaya naman igagawa na tayo dito ng pangsusos niya. Tapos
Natapos na natin gayatin yung mga ingredients mga ka-olives, kaya ngayon maglalagay na ako ng kaunting paminta, kaunting asin at maraming suka. Maglalagay din ako ng kaunting asukal at kaunting ketchup. Ito yung magpapabalance sa ating sauce. Sa wakas nga mga ka-olives, natapos din tayo dito sa ating paghihirap. Kaya naman ito, sobrang excited na nga ako at kanina patakam na takam talagang kumain. At dahil naluto na nating lahat, kaya naman ready na ako dito sa pinaka-exciting part, yung kainan time. Hindi naman halata sa pagbumukha ko mga ka-olives na gutom na talaga ako dyan at lipas na ako ng gutom kasi hindi pa ako nag-agahan. Tinatry ko kasi mga ka-olives na mag-diet pero hindi talaga kaya pag ganito kasasarap yung mga pagkain. Kaya mapapasabi ka na lang talaga na wala mo ng diet, bukas na lang. Ang perfect nga ng pagkaluto nito mga ka-olives lahat dahil crispy nga yung kanyang balat. Tapos itong isaw, crispy, sarap talagang papakin, lalo na tong paa ng manok. Ang sarap din talaga pag meron kang kainuman, tapos ito yung pulutan. Kaso hindi naman tayo makapag-inuman ito mga ka-olives kasi mga bata naman tong mga kaharap ko. Ito sana ipang snacks na lang namin pero ang nangyari naging mukbang pa yata to dahil naglagay sila ng kanin. Ginawang ulam ba naman? Wala pang week mula nang umuwi itong mga pamangkin ko mga ka-olives pero mukhang tataba na to agad sa akin. So paano ba yun mga ka-olives? Hanggang dito na lang muna itong aking video. Salamat sa panonood. Follow me for more videos. Bye!